ko, alam ng gobyerno ng Naga na may sumusubaybay sa kanila dito para siguraduhin nila na tatrabahuhin nila to. Okay? I want the government of Naga and Leni Robredo to know na merong mga sumusubaybay dito sa 500 million na to. Kaya habang hindi pa nagagastos, alam nila na dapat nila tong gastusin sa maayos na proyekto. So mas importante ang respeto kay Mama Leni kaysa respeto sa mga kababayan kong taga-Naga. Mas importante si Mama Leni kaysa maserbisyohan ng mga taga-Naga. Mas importante si Leni kaysa sa mga mamamayan ng Naga. Sa mga I don't get it. Si Mama Leni po ay hindi reyna, hindi po siya may-ari. Actually, pwede ako hindi magsalita ngayon. Hintayin ko na lang na magkamali si Mama Leni, magkamali ang gobyerno ng Naga, and then after, 'di ba? Pwede 'yun. Pwede 'yun. Hintayin ko na lang na matapos ang project at hindi mag-criticize ngayon. Pag ginawa ko 'yun, hindi ba ko consider yung mga concerns ko na very, very valid. Kahit tanungin mo mga kamag-anak mo dito, Didi. Ngayon, what I am doing is I am helping Naga City, Mama Leni, to consider this. Okay? To consider these concerns. Okay? Kasi ayoko, magtatag-ulan na naman, magtatag-bagyo na naman. Ayoko, na saka tayo magsisisihan pag nagastos na yung 500 million. 'Di ba? Saka ako magsisisi, dapat nagsabi na ako dati. So, sorry, I don't want that. Gusto ko ngayon pa lang, I will call it out para ma-consider na ng Naga City. At pag na-consider ng Naga City, the Nagueños will get a better service, a better, a better structure. 'Di ba? Again, pwede akong tumahimik ngayon and then sisihin ko na lang si Mama Leni kasi hindi niya na-consider yung mga naiisip ko ngayon. But what I am doing is I am criticizing now para ma-consider. Kasi sayang yung 500 million. It's an opportunity for Naga City to create something good, to create something big. It's time for Nagueños to get a better service. Isipin mo 500 million dyan sa area na yan. Wala din akong sinasabi na kukurakutan to ni Leni. So, sorry ha, I have more respect sa mga taga-Naga. Kaya ko to ginagawa. Kasi kung wala akong respeto sa mga taga-Naga, di bahala tayo mabulok-bulok dito. Imagine you can get a better structure na. Plus, isipin mo yung traffic na mangyayari dyan. Sino ang maaabala? Di ba? Sino ang maaabala? Yung traffic daw dyan, grabe na. Yes! So, okay, tatahimik ako, Didi. Imagine ha, tatahimik ako. Tapos, pag tapos na dyan yung Coliseum, nasayang yung pera, pwede pang may mamatay, at sinong maaabala pag nag-traffic dyan? Diba? Mga Nagueño. So, sorry ha. Kaya, eto ha, Didi, I will tell you this. Kung wala akong kahit konting respeto kay Mama Leni, hindi ko na siya i-address, hindi na ako magbibigay ng solusyon. Hindi na ako magbibigay ng suggestion. Hindi na ako masyadong mag-e-effort para magbigay ng ebidensya at mag-make sense. 'Di ba? I am actually hoping that Mama Leni, kumbaga kahit pa paano, may belief pa rin ako na pwedeng makinig si Mama Leni. Yun eh. We all deserve it. 'Di ba? Tayo ang maaabala. Ano ba naman yung simpleng idea ko na alam kong magme-make sense at makakatulong? 'Di ba si Mama Leni nga? Ganun din mag-criticize, 'di ba? Kasi through this, mag-decide ang mga taga-Naga. Are they going to support my idea or hindi? Kasi kung hindi nila susuportahan, then deserve natin. Nandyan ang Coliseum. Sabi ko nga, pwede pa rin naman nilang itayo dyan yung Coliseum. Pero they need to address yung mga concerns ko. Kasi itong mga concerns ko, hindi lang to basta lang maninira.
Mga totoo to. Dapat nga kayong pinks ang gumagawa nito kay Mama Lenny. You push Mama Lenny to do a great job. Ngayon, ang problema, hindi nyo ginagawa. Hindi nyo kinikriticize si Mama Lenny. Talaga, ang tagal ko nang naghihintay. Kailangan talaga ako pa magsabi kay Mama Lenny nyo at sa LGU. Sabi nyo nga, ang dami nyong mga pinks dito sa Naga. Ay, hindi ko pupuntahan. Dapat kayo may gawa niya. Bakit nyo ko inuutusan? Gagawin ko ang gusto ko. Si Mama Lenny nga, ngawa din. Pumunta pang international. Diba? Si Mama Lenny nga pumunta pang international. Ngawa. May 7,000 plus summary killings daw. Oh, ngawa sa media. Oh, anong problema? Oh. So, mali din yung ginagawa ni Mama Lenny. Ano talaga? Kasi kung mali ang ginagawa ko, mali din ang mga ginawa ni Lenny. Kasi si Mama Lenny pumunta pa sa international, oh. Gumawa din ng video. Any form of criticism. Hindi lang ako nagki-criticize, nagbibigay ako ng suggestion. Nagsabi pa ako kung saan mas maganda. Eh di sana sinabihan nyo si Mama Lenny na wag nagpadala ng video sa ibang bansa. Diba? I gave suggestion. Sabi ko sa mataas-taas na lugar. Hindi ko maintindihan kung taga-Naga kayo, mali ba yung sinabi ko? Hindi ba magandang point yung sinabi ko? Hindi ba makakatulong sa decision making ng LGU ang mga sinabi ko? Alam nyo, nag-radyo ako. Okay? Nag-reporter, nag-anchor. Ini-invite ako for editorial. Okay? So, ang mga journalists, dapat sabihan nyo na lang yung mga journalists, pumunta din kay Mama Lenny. Kaysa magsalita sa dyaryo, sa radyo. It's not making sense. Okay? It's not making sense. Ngayon, para hindi nakikriticize si Mama Lenny at walang nagbibigay ng suggestion, galingan nga. Dapat kayo mismo ang nagsasabi kay Mama Lenny bago pa may mag-call out sa kanya. Kayong mga pinks na sumusuporta sa kanya, tinutulungan dapat siyang maging good leader. Kayo ang dapat tumutulong kasi kayo ang supporters niya. Ito ang nakakatawa ha. Si Baste, inaatake nyo. Si Lenny, hindi pwede. Pareho lang naman silang mayor. So si Baste, pwedeng atakihin. Pero si Lenny na mayor din, hindi pwede. Ay naku, hindi ko maintindihan. Next time, kung ayaw nyong makriticize si Lenny, at kahit hindi si Lenny ang nakaupo, makikriticize pa rin ako. This is 500 million pesos. Si Lenny man yan o hindi, I will call out. Talaga? Mas willing kayong mawala ng 500 million pesos kesa i-call out lang si Mama Lenny? During the visit, President Marcos formally turned over a 500 million peso check to the city government earmarked exclusively for the renovation and retrofitting of JMR Coliseum. Okay? Earmarked exclusively for the renovation and retrofitting of the JMR Coliseum. Walang sinasabi. Basta. The funding will transform the facility into a dual purpose. Dalawang purpose, ha? Okay? Walang sinabi ditong flood control. Two purpose. World-class structure that will serve both as Naga's primary evacuation center, Okay? During disaster. Ang problema, isa nga dyan sa unang nababaha. Actually, inabot yan nung Christine. Ang taas ng tubig dyan during the time of Christine. And as a premier venue for major city events and sports competition, the Coliseum sustained structural damage in previous calamities kasi nga nakalubog sa baha, prompting the city to seek national assistance. Ibig sabihin yung city ang humingi ng national assistance. Ibig sabihin sila ang nag-identify nito. Tama, mas i-address dapat sa baha kaysa sa evacuation center. Yes! Ngayon wala tayong magagawa kung gusto talaga nilang magkaroon. Hindi ko na ngayon sinasama Okay? Kasi masyadong malawak na yan. Okay? Diyan pa lang, medyo incompetent. Actually, na-post ko na yan in the past. Months ago, nung nabasa ko pa lang to. Pero sige, di ba? Na-post ko na to dati pa. Yang kesa Coliseum, baha muna. Okay? Pag-usapan na lang natin as it is.
Pag-usapan na lang natin as it is. Sabihin na natin, huwag na natin questionin. I-consider na natin, ayan na, may kuryente na. Sabihin na natin, anyway, kasama naman kasi sa disaster response, ang evacuation center. Okay? Sige na, magiging considerate na ako. Guys, nagiging considerate na nga ako masyado eh. Hindi ko na nga kini-question masyado na ito ang priority ni Mama Leni kesa sa flood control na maraming namatay ng bagyong Christine. 'Di ba? O sige na, flood control na. Ay, Coliseum na. O sige na, makakatulong din sa disaster response yung evacuation center. Pero talaga dyan, kung saan malalim ang baha ng bagyong Christine, yung bus dyan, bubong na lang ang kita. Yun ang kini-question ko. Bakit dyan? Bakit yan? O kunwari, may mga may mga mag-evacuate, di ba? Kasi yun yung yun yung mga pinaka-importante. Diyos ko, ang mga event na yan. Ang importante yung buhay ng mga taga-Naga. Di ba? Yung buhay ng mga taga-Naga. O sige, nag-evacuate dyan. Yung iba may mga sanggol. Kaya nga yan mga nag-evacuate kasi importante sa kanila yung buhay nila eh. Actually, yung iba dyan, kaya mag-evacuate kasi may sanggol sila. Ayaw nilang i-risk yung mga bata. Tapos dyan mo dadalhin. So, yun lang naman yung point natin. They should consider this. Ngayon, babantayan ko to. Sinasabi nyo si Mama Leni walang bahid ng korupsyon. Hindi ko muna ilalabas yung mga alam ko ha. Pero I want you to watch this. Gusto ko, subaybayan nyo to, Pinks. Subaybayan natin to sabay-sabay. May magaganap ba? O magiging katulad ito ng mga ginawa ni Mama Leni nung congresswoman pa siya, more or less 2 months. Giba. Walang bahid ng korupsyon. So let's see. Ngayon gusto ko, alam ng gobyerno ng Naga na may sumusubaybay sa kanila dito para siguraduhin nila na tatrabahuhin nila to. Okay? I want the government of Naga and Leni Robredo to know na merong mga sumusubaybay dito sa 500 million na to. Kaya habang hindi pa nagagastos, alam nila na dapat nila tong gastusin sa maayos na proyekto. Sabi ko nga sa inyo, pwede akong di magsalita ngayon tapos mag-computan tayo sa Mag-computan tayo pag nagastos na. Para marami akong isusumbat. Yun ang problema. Kung kahit sinabi ko na to, hindi pa rin nagawa ng maayos. Yun ang problema natin. Kung kahit after sabihin ko to, hindi pa rin maayos ang proyekto. So ako, di ako maghihintay na may mamamatay pa dyan sa Naga City, sa Jesse M. Robredo Coliseum. Di ako maghihintay na magastos muna yung 500 million. Ipiprevent ko na yon. Mga taga-Naga, lahat tayo magbantay dito sa 500 million. This is one of the opportunity na mas gumanda ang Naga City at ang ekonomiya dito. Na napag-iwanan na tayo. Babantayan ko to. Di kung magawa ni Mama Leni, di ba? At least palakpak tayo. Kung talaga magiging world class yan. Remember guys ang city government of Naga ang nag-seek ng funding sa national. So wala silang rason. Ibig sabihin, well-planned na nila yan. Ibig sabihin, maganda talagang gawin na evacuation center para sa kanila yan. So ngayon, pag yan nagawa na, titingnan natin. Babahain ba? Tama ba ako o tama sila? Kinonsider ba nila yung sinabi ko o hindi? Actually, I am helping Mama Leni to do a better job. Na dapat kayo ang gumagawa ng mga pinks. Unahan nyo kami na kami ang mag-call out kay Mama Leni. Kung ganyan pala ang point nyo na, sabihin nyo kay Leni, hindi yung nagso-social media, di, pumunta kayo sa Office of the Vice President, kesa nagso-social media din kayo, ang epokrito nyo. Kung ganyan pala ang gusto nyong ways, 'di ba? Napupunta sa office, puntahan si Leni, dapat pumupunta kayo kay Sara. Punta kayo sa Office of the Vice President, doon kayo mag-voice out ng nyo. So pag si Leni, dapat puntahan, pag si Sara, social media. Alaga ba? Actually, anong i-call out? Yung pag-seek pa lang nila ng pondo dito. Yun pa lang.
Yung identify nila na ito dapat ang isik ng pera sa national. Doon pa lang call out na. Talaga out of all the problems, kung meron kang 500 million, ang uunahin, Jesse M. Robredo Coliseum as an evacuation center, as an event, as a world-class event structure. Maliban sa baha, it will cause a lot of traffic and inconvenience. It will cause a lot of traffic and inconvenience sa mga nagenyo at sa mga bisita dito.